ang Kamara sa kanilang pagbusisi sa isa sa priority bills na nais nilang maipasa sa lalong madaling panahon, ang Anti-Political Dynasty Bill. Kanina nga tila nasa 20 bersyon ang kanilang kailangang maplansya. Ang buong detalye ihahatid ni Earl Tobias live mula sa Batasang Pambansa. Earl. Princess, magandang hapon. 20 versions nga ng panukalang Anti-Political Dynasty Bill ang kailangang i-consolidate o pag-isahin ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Yan ay para sa unang pag-usad ng panukala dito sa Kamara. Kailangan kasi, Princess, na isang version lang ang lumusot sa komite, kaya kanina naging mabusisi at halos paulit-ulit ang pagkilatis at pagtatanong dyan sa mga probisyon na mapapabilang sa aprobahang bersyon ng panukalang kontra dinastiya. Princess, ang naging sentrong punto kasi ng ilang kongresista, ngayon pa lang dapat sigurado nang hindi makikwestiyon sa Korte Suprema kung anumang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill ang maipapasa nila sa Kamara. Kaya ang unang pagdinig ng panukala ngayong araw, inilaan muna sa pag-iisa ng posibleng eksaktong definasyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Sabi ng ilang mambabatas, kung may batas kontra dinastiya, dapat na may pangil ito at lehitimong pipigil sa kultura ng pagpapasahan ng public office sa mga magkakamag-anak. Karamihan naman sa mga authors ng Anti-Dynasty Bill ang nagsabi rin na dapat maging maingat sa sakop ng definisyon dahil protektado rin naman ng konstitusyon ang malayang pagtakbo sa public office ng isang Pilipino. Kaya mabigat nila na desisyon kung paano ang magiging sistema sa pagpili kung sino man ang mga pagbabawalang tumakbo. Pero matuto tayong tanggapin na ito'y panimula. Hindi ito end-all and be-all ng edict ng saligang batas. The fact na ang saligang batas, ang framers ng Constitution, hindi nila kinayang ilagay at i-define kung ano ang political dynasty, ibig sabihin, sila mga eksperto, hindi mga politiko, mga akademiko na nandoon pinili para bilang mga matatalinong tao, hindi nila nagawa, kaya mahirap na gawain. Princess, ikinalugod naman ng grupong Kontradaya ang hakbang na ito ng Kamara. Natutuwa po kami na dito pinag-aaralan natin kung hanggang saan ang definition sapagkat umabot na sa puntong pati significant others nagagamit pa para palusot sa batas para magpasa-pasa ng posisyon. Ang isang government position ay hindi birthright. Ang isang tunay na batas kontra political dynasty, ang keyword po tunay o genuine, ay tinitiyak na hindi basta-basta at pasa-pasa lang ang titulo at posisyon sa pamahalaan. Princess, kanina sa pagdinig, personal din na umattend si COMELEC Chairperson George Garcia para yan na ibahagi naman ang sentimiento at posisyon ng COMELEC sa isinusulong na Anti-Political Dynasty Bill. Sabi naman ni Chairperson Garcia, suportado yan ng kanilang buong komisyon, pero ang pinakikiusap lang daw nila kung ano man ang bersyon na maipapasa ng Kamara dyan nga sa panukalang Anti-Dynasty Bill, sana raw sigurado, konkreto, eksakto ang definisyon ng panukala na ito at tiyakin na hindi ito kakwestiyon sa Korte Suprema. Kung sakasakali raw kasi ang iniiwasan ng COMELEC ay magkaroon sila o maipis sila sa isang problematic situation kung sakaling may maliit man na butas sa papasang bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill. Balik muna sa inyo.